Hebrew program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30. Ang tudlaw na sa hapon Lunes ang sa adlaw Sabado kini si Mori Azaria Gilbert Minyoza uban speaker sa lawag Engineer Ronel Mandrez sa Region Center Station Manager magatimbaya kaning tanan 0929-311-3484. Kaninyo makigzona ang bumapil sa online classes na magbapong adlaw sa gabi alas 7 ang online classes na Sabado sa gabi ug sa Miyerkules sa gabi o Baruch Hashem no sa ato ang kagahapon nga activity mao ang refining character traits conference and shalom to all attendees kaninyo nga naga-appeal no ang shalom na kaninyo og Baruch Hashem na sa mga kaigsunan nga adunay talagsaong kalipay o adunay talagsaong pangandoy nga mo engage na sa Torah o ingon man engaging to improve ourselves. Talking about improvement or self-improvement, we can find in the book of Genesis 4:7 na in the Tanakh version, Hashem said to Cain, if you improve yourself, you shall be forgiven. But if you don't improve yourself, behold, sin is knocking at the door, and its desire is you, and you can conquer it. So makita na ito mga kaigsunan na gitagaan og second chance ni Hashem si Cain nga despite sa iyang pagka-murderer gitagaan siya second chance nga if you improve yourself you shall be forgiven. Kung imo lamang ambot masabot tisyo ba that is continual continual tissue ba nga dili lang himuon makausa nga nagsubo unya pagkasunod wala na but it is in continuity pagka mapinadayonan and we can find na Hashem gave Cain a second chance to fix his past. Aron iyang ma-fix ang iyahang kagahapon although dili na mausap ang mga event ginatapos kagahapon but then once a person does tissue ba ang may tawo mao nga ang kagahapon kini siya nga mga kasalanan kalapasan ma-rectify ma-correct sa present ug unya ang may tawo ang mga past failures and sins becomes merit to him. Kung baga mao kini ang mo push sa usa ka tawo nga kinahanglan siya mag improve sa iyang kagalingon, mag-fix sa iyang kagalingon. And in connection to this, in the book of Zephaniah in the Tanakh version, chapter 2, verse 1 to 3, ato makita ang book Zephaniah, improve yourself and improve each other. So, ang pag-improve sa atong kagalingon, kinahanglan nga dili lamang sarili nato ang ginaisip kundi mo isip usab kita og laing tao. Muna kita og laing tao. Nga ang ubang tao sila ato ang ma-elevate nga dili magpabilin sa feelings of condemnation. Now hear this. Although do na siya principle of zakar v'ones or principle of reward and punishment. Na if a person does what is good, he will be rewarded, and if he does what is evil, he will be punished. And yet, it must be inculcated to our minds and our understanding na ang atong attention must focus on the forgiveness and not on the punishment. Kinahanglan atong una-una nakapunta
sulti ngadto sa kapasayloan og dili sa silot. Minungdanon kayo nga atong i-direct ang atong panghuna-huna di ana siya nga side. Kaya kung dili, ang mga tao nga karon nagaisip sa judgment, mo na hinuoy maka-turn off niya to do what is good and to do what is right or to improve himself. Maputol ang iyahang mga pangandoy nga mag-improve siya. Ano man kay he himself was condemned by him. Siya mismo sa iyang kagalingon, iyang gihusgahan ang iyang sarili. O siya mismo ang nagpugong sa iyang kagalingon nga dili siya matagaan og second chance. Ngano nga ang Torah naga-record bisan niini nga mga events. Sa ni Cain, siya kriminal. Nganong gi-record na siya? O ingon man ang instruction ni Hashem o punishment. Nganong gi-record na siya? Aron mahimo siyang sanglitanan sa mga tao nga kung ano na may sulusama nga mga senaryo nga nagakitabo, kita aware nga wala pa mahuman. Siya mo panahuman nato. Still, kita naa sa process. Ang messages repair kiabot. They advise humanity to make teshuvah at least a day before his death. Kinahanglan ng usa ka tao mohimo og teshuvah at least one day before siya mopanaw. Ang question, di wala man daw kabalo kano sa mopanaw. Okay, wala man kabalo kano sa mopanaw. Ang commentary it says, therefore, we need to do teshuvah every day. Okay, wala ta masayod kano sa mopanaw ang tao. May hinungdan nga himuon na to ang teshuvah kada adlaw. We need to do it every day. Ngano man tungod kay wala man ta kabalo kano sa mahitabo nga ang nisya sa tao mo bubalik sa iyang source muuli mo na nga kung mo pray mo align sa mga prayer nga iya sa mga Jewish nga naapoy iya sa mga Noahides about Shimoni Esri, the 18 types of biraka that was constructed and composed by the 120 men of the Great Assembly convened by Ezra, kumbaga the Court of Ezra. Sila mao ang canonized sa tinuod nga kasulatan Genesis to Malakay, o sila mao ang proclaim nga ang kasulatan nga tinuod nga gikan sa kalangitan Genesis to Malakay lang, o dili pwedeng dungagan. Ang gitawag siya scripture in English, which is Tanakh in Hebrew, which is the acronym of the Torah, Navim, and Ketuvim. Ang Torah, ang prophets, Navim, and Ketuvim ang mga writings, just like the book of Psalms and book of Job and book of Proverbs, Song of Solomon, Lamentations, and the like. Therefore, ang 120 men of Great Assembly, mga tao nga mga dili simply nga level ang ilang spirituality kay sila mga propeta. 85 of them were prophets. So
Sila mao ang nag-construct sa 18 paragraphs of Biraka or 18 paragraphs of prayer. Unya, sa katulong linya, the third paragraph and the fourth, talking about the Biraka for returning to Hashem. Return us to your commands. Bring us back to you. That ang balik nimo. And then, followed with, forgive us. So, kining duha ka paragraph, return and forgive. Mao kini siya ang portion sa mga linya sa tisuba sa tao. Nga gikinahanglan nga ang tao, they must do tisuba daily. Problema ni sa Christianity, kaya ang Christianity ginatudluan sa missionary, ayaw na mo og pangaypasaylo kay gipasaylo na mo sa milabayng 2,000 ka tuig. Can you just imagine? Gipasaylo kan daw. No, 2,000 ka tuig na milabay. So, kung ano na may mga tao nga palitan, kawatan, palayo lang, kriminal, mga immoral, dili na mga ipasaylo kay gipasaylo na daw. No, ipasaylo na sa 2,000 ka tuig. Mga kigsunan, dili na mao ang true mindset na maong gitudlo sa mga prophets. Remember, ang mga gitawag o documents nga naa sa Talmudic documents, Mishnah and Gemara, mga collections of the Torah Shiva Alpay or mga explanations of the unwritten explanations of the Torah, o ingon man ang mga hatag o katinawan sa mga gray nga bahin sa Torah or sa kasulatan. Itawag siya Mishnah and Gemara. That is the teaching and the learning. Karon, ang maong mga tao, sila mao ang mga propeta, mga righteous, o sila mao ang naga-construct sa 18 types of Birakot, Shimon Esri, although it's 19. Shimon Esri, nga diin gilakip ang daily asking for forgiveness, praying to return to His commands. Tungod kay ang tao, tatak na nga siya makasala. Doon ay instantaneous nga pagtalikod, gikan mismo kay Hashem. As mentioned in the book of Isaiah 49 verse 2, that your sins and your iniquities have separated you. And Isaiah 55 verse 7, and we are urged, return to Him, and He will return to you. And then asking for forgiveness. Forgive us, our Father, for we have sinned. Mga ipasaylo. That means daily, we need to ask forgiveness daily so that we can improve ourselves. Aron ma-improve nato ang atong kaugalingon. Nga dili na nato usbon ang atoang mga kapalpakan o mga transgressions sa nilabay nga mga panahon. And not only that, ang tao kinahanglan nga
mohimo siya resolution siyang kaugalingon to perform what Hashem commanded him. So, dili lamang kita resolute sa ato ang mga paghunong sa ato mga bad actions aron nga masatisfy ang kabubuton sa Creator nga mihatag ka natong second chance. Apan kinahanglan nga ato pong tuwanon ang iyang gisulti, iyang gisugo nato. Makita nimo na nga connected ang tisyoba o ang obedience sa iyang Torah. In the book of Ezekiel 18 verse 21. But the wicked who shall return to Hashem and do perform His commandments and do what is right, then he shall live. So ato makita mga kaigsunan na matao nga naa sa kadautan, mangayalag kung ginulsol siya, sa iluon siya. Ugon niya, kinahanglan nga, muhimo siya matarong o mutuman siyang Torah. He must perform the Torah and do what is right. That's why in the book of Psalms 34 verse 15 or 14, Solmira va'asitov, we need to stay away from evil and we need to do what is good. Likayan nato ang mga dautan. Okay mo nato ang mga maayo. So, dili gyud tama ng ginatudlo sa Christianity nga ayaw na mo pag ginolsol. Ayaw na mo pag ginolsol kay wala gipasaylo na mo. Bakit igsuunan, doon gitawag o continuity of tisyoba. Hindi sabot pasabot. Ang buot ipasabot. Mga kung ikaw nag-hinolsol, kinahanglan nga you need to walk into it. Kung baga kananglitan nangawat og nangka limakbo nga ginulsol ka, di ginulsol di mo, ayaw gingon nga sa ilo ako kay pulo ka nangka akong sala, gikawat na akong pulo kabuk nangka. Nganong pulo man nga lima raman to, ngayon lang kong pasaylo daan kay tuwa pa may limang nabilin dito. Mamaw na mga kaigsunan na usa ka simple nga challenge na dapat kung ikaw nagtisyo ba, you are improving yourself, kinahanglan nga ang imuhang mga present nga mga lifestyle kini siya nagatinguha sa pag-perform what is right and what is good. Kay kaniadto wa kakabalo nga mali to. For example, ang pagsimba og idol, wa kakabalo nga idol di na abi nimo tinuod. Ya idolatry na siya. Si Hashem lang ang tinuod nga creator. Ug gawas kaniya idolatry na siya. Elohim Akirim. Mao nga dapat ang usag-usa mo himo og goodness after sa iyahang isyuba. Muhimo siya mga maayong mo engage siya sa mga and then he needs to distance himself from what is evil. Kinahanglan i-distansya niya iyang kaugalingon gikan sa mga dautan, gikan sa mga evil ways. Pakita na to Isaiah 55 verse 7 to 8 na depart from evil
palayo kita, mupalayo sa mga daotang buhat. Turn away from wicked ways. Og mangayo kita og kapasayloan. Og ang iyang kaluoy ato kining tinguhaon. And then begin to do what is right. Improve yourself. Atong usbon, atong kaugalingon, muhimo ta og mga kumbaga muhimo ta og mga butang nga kini makapahimuot sa ato ang magbuhat. Makapahimuot sa atong creator. Unsa man pananglitan sa pag-improve sa kaugalingon. Number 1, kinahanglan nga inigbangon nimo or sa wa pa ka nibangon magampo ka. Ayaw ditso o hirit sa imong mga activity niya wala pa kay pira ka. That is improvement. And then sulod ka sa toilet, inigawas nimo magampo ka. Then human nimo og ampo, mubasa ka og tura. That is improving yourself. Imuhang gi bansa imo kaugalingon sa paghimo og maayo. Training yourself. And then kung ikaw mukaon, never eat anything without prayer. And never drink water without prayer. And after eating, you need to offer prayer after meal. Huwag sa tanggi mo ni mo na. That is a spiritual improvement. Usa siya ka spiritual improvement. And then, basa ka tura. Mag-study ka. Ang tao nga nakasala, dili daw dapat budagan yung matos yung kwarto maghilang. Do not run to your room and cry. Instead, run to do His mitzvah. Budagan daw ka aron mohimo ka siyang sugod. So, makita na ito mga kaigsona na dili lang ta magsigilak-hilak, mga igsori. Kung dili, mo-improve ta sa atong kaugalingon. Atong usbon atong mapagawi. Usbon nato atong mga lifestyle. Kung mo-engage ka sa community, di ka magpalayo sa mga tao nga nagalakaw sa tura. You need to engage yourselves to them. Mo-engage ka. Kumbaga, mo-active ka. Muhimo ka sa pag connect sa mga tao nga naglakaw, kahadlok kang Hashem, o naglakaw sa mala sa Torah. Then, engage in tzedakah. Resolve ka nga ikaw manghihatagon. Nga kaniadto, sarili lang nimo ginaisip. Wala ka gaisip sa uban. Makasarili ka. You need also to think others. Isipang uban. And never forget to support Torah activities. Kaya once mo support
service as if ikaw ang naghimo ana. Kumbaga, ang mga GWS po sponsor na siya og mga teaching sessions. Sa mga sessions, palitan recording, naaman ang expenses. Nagsweldo sila og tao, mga technician, cameraman. Yan may sponsor ang usa ka tao. Samara nga daw siya ang gahimo sa ingon. Tungod sa iyahang pag-engage sa sponsorship. Mga mga kigsuna na it's a part of improving ourselves and then refine your character traits. We need to refine ang atong mga bad traits atong i-confront ug unya tinguhaon nato nga ug sa tong makalipay kay Hashem, pleasing to Him, mo'y ato ang himuon. Ang ato ang mga traits nga dili maayo nga bisag ikaw mismo nakasaway tungod sa resulta sa atong poor upbringing. Atong mga pamilya kita nabilong nga walay mga virtue, walay values. Panahon na imong ipalihukon ang imong brain. Nga Baruch Hashem, gitagada yung brain nga mao ang murul sa ato ang kasing-kasing o sa atong mga internal parts. Only the Torah can give. Torah lamang. Basta kaninyo mga kaigsunang pumapil sa online classes upapong adlaw ang ato ang online classes sa Torah alas 7 sa gabi o sa Miyerkules sa gabi. Kaninyo nga pumapil sa tong services no karong gabi do na kitay Friday night service o ingon man ug maapon alas 8 o ang mga women do na sila dihilim perahon sa alas 11 o alas 12 alang sa taga Tagum no do kitay services ug mga adlaw sa before alas 9 hangtod alas 12. Sa ngalan sa to ang partners Vikas Lawak, Engineer Ronel Mandresa, Roy Johnson, Station Manager, kini si Mori Azaraya, Gilbert Piños sa Magaingon. Shalom Aleichem.